for coming here today. And hello! Ayun lang. Guys, congratulations, Apple. Ito ang kanyang first big, tama ba? Big project na leading ka. Okay, congratulations. You may now take your seat. And I think she is ready to answer your questions. And again, we will have batches to be on standby mode. So please wait for your turn. So here we go. We have Irvin Santiago Bandera, June Nard of Marites University, John Milo or Milo? Milo? Okay, Milo of Ovaltine. Severa of Philstar, Nikki Wang of Manila Standard. Okay, so our first question, Apple, are you ready? Yes. Our first question will be coming from Irvin Santiago of Bandera. Hi, Apple. Nakita namin yung trailer. Sabi doon, ito na raw yung boldest Scorpio Nights ever. Bukhang-buka na raw yung butas. Paano mo i-describe? Tama ba na ito na yung boldest ever na version ng Scorpio Nights ko? Ng Scorpio Nights. Feeling ko naman ito na po yun. Dahil before namin shoot to, pinanood ko po yung 1, 2, and 3. And sabi ko nung una, kakayanin ko ba to? And nung ginawa na namin siya, bukhang-buka naman talaga. So, sabi ko, parang feeling ko ito na yun. Feeling ko din ito na yung parang boldest na po ito. Hindi ka nagdalawang isip na gawin yung mga pinagawa sa ni Direct Bobby sa movie? Hindi po. Wala akong anything. Actually, tinanong nila ako kung do you have any restrictions? Uncomfortable ka bang gawin to? Sabi ko, go lang po. Kung ano yung tingin yung magpapaganda sa pelikula. Go ahead. Ano yung boldest na eksenang ginawa? Parang feeling ko ayoko sabihin. Ay, bakit naman? Kasi pag napanood niyo siya, parang ayoko lang magkaroon ng comparison. Pero ang masasabi ko lang po, pag napanood niyo siya, malalaman niyo talaga na oo nga. Tama. Paano mo i-differentiate yung mga ginawa mo dito dun sa tatlong naging lead star ng Scorpio Nights? Like si Joy, si Anna Marie, and si Christine. Meron differences and meron din mga similarities. Pero ang masasabi ko is, yung difference niya is mas kabog talaga. Like, ito yung hindi ko rin po in-expect na kaya ko pala talaga siyang gawin. Kasi ito rin po yung first movie ko na ganito kagrabe yung ginawa ko. And, wala na, parang yun lang eh. Ayoko magsabi masyado ng details because I want to surprise everyone din. Thank you, Apple. Thank you very much. That was Irvin Santiago of Bandera. Up next, we have June Nardo of Marites Please University. me naman. Hello, Apple. Bago ka napunta sa BMX, so pag-artista, saan ka nang galing? Hindi kita kayo saan ka nang. Sensya ka na. Backgrounder muna. Bago kita, batuhin ng sunggaban, sabi nga. Sige, Apple. Commercial model po talaga ako Okay. since 2003. So, maliit pa lang ako, nag-invest na ako, nanggaling na rin ako sa ibang network. Ilang beses na pong in-offer sa akin ng Viva Max and ilang beses ko po siyang tinanggal. Nanggaling din ako sa girl group, dalawang girl group sa Viva. Okay. UGG, and then the second one is P-Pop Gen. Okay. Tapos, ay po, parang more on TV commercials po talaga ako. I don't do like this. Sexy. Ngayon lang po How, talaga. mahal pangalawang movie pa lang ka. Ito po yung the first one is like a VMX special po. PMX. Sige. So, paano kayo man na-convince na lumabas na? Tapos ito, lead siya rito. Ikaw, kilala yung pelikulang to. At ikaw ang nakuhang bida. 2023 po dapat nag-start na ako sa Viva Max. Okay. Pero something came up po, like personal stuff, and then tumanggi ulit ako. 2025, last year, December po, lumapit na ako kay Boss Vic. Kasi nung time na meron po akong hinihintay na big project, TV commercial din siya. And then sabi ko lang sa sarili ko na parang, pag hindi ako na-approve dito, oo na ako sa Viva Max. And kung saan ako lumapit kay Boss Vic, sabi ko, sige na, mag-Viva Max na tayo. At hindi natuloy yun. Punta ka na ng Viva Max. Yes, parang sabi ko, I wanna do something different naman po sa career ko, something bold, na matcha-challenge din talaga ako.
Wala ka naman regrets, napunta ka sa Viva Max. Wala naman. So far po, nag-enjoy ako sa lahat. Kasi lahat bago sa akin. So, parang nag-explore ako and at the same time, nag-enjoy ako. Sino ang leading man mo rito? Sino ba? Dalawang lalaki po Alvin, yun. si isa, di ba? Alvin kasi. Marco. Ah, so, kumusta naman sila? As first time ba kayong doing, gawa ng movie with them? First time ba? Yes, first time ko po. Doon una syempre kabado ko kasi Albi kasi yung sikat ko. Oo, siyempre. Oh. Yes, Marco Mora. Marco Sobrang Mora. natuwa lang po ako nung naka-work ko sila kasi di ko na-expect na gano'n din sila ka-professional and kaingat. Like, before nila gawin namin yung scene, tinatanong nila, okay ka ba, hahawakan kita dito, or ano yung gagawin natin. And then after the scene, especially yung dog scene, mga ano talaga, okay ka lang, laging gano'n. So, parang na-help talaga nila ako na maging comfortable po dun sa pelikula, kahit sobrang wild talaga ng mga scenes namin. Oh, wow, no? Ano yung ano role mo rito? Ano yung character mo rito? Apple. Same ba ng mga role? Simple ka ba may bahay o what? Iba po siya. Okay. Akala ko din po Paano? dati parang magiging same ng kwento sa lahat. Pero hindi. Siguro ang masasabi ko lang, estudyante ako dito na binubuhay ko yung sarili ko. Kasi wala na akong pamilya. And parang, ano ba, may part dito na parang ako yung gumagastos sa lalaki. Parang si Something like that. Erwin. So, Oh. yes. So, parang ang similar lang na to sa mga nauna pong Scorpionites is may pagsilip. Hindi mawawala yun. Ano, Hindi siya, mawawala yung yun. butas. Yes. But the story, Nabukang-buka na yung butas. yes, but the, baka ano ha? Grabe. Yes, yan. pero the story po, it's ano? different and talagang maganda yung twist nito. Maganda tong story na to. Wala ka naman regrets bilang sexy star. Ano? Happy na choosing this between yung being a model and mas maraming grasyang dumating sa'yo nung nag-Viva Max ka. Kung usapang blessings, parang never naman po nawala sa akin yun. Siguro, mas Wow. natuwa lang po ako na nandito po ako ngayon. Kasi parang, I believe kasi na everything happens for a reason. Tsaka parang this time po, I trusted Boss Vic with my career. So parang ilan years na po ako na hindi ako nang hindi, ayaw ko nang ayaw. Pero ngayon nandito na ako. So parang sabi ko, bakit na yun? So wala pong later. Okay, thank you, Joyce Jimenez, Ana Marie Gutierrez, Christine Bermas combined. Okay, thank you. Good luck. Thank Apple. you po. Thank you. That was Junardo of Milites University. Up next, we have John Milo Severo, Philstar. No, congrats. Thank you. Yung Scorpionite 3 kasi is parang remake ng 1. Ito bang 4? Remake ng 2 or ano to? Walang ni-remake? Good question. Parang hindi po siya remake. Parang it's a different story. Though alam naman natin na may pagkakahalin tulad to. Pero meron talagang differences so we can't really say na remake siya. Kasi iba na yung storya nito and yeah, dapat na siya. Thank you. Thank you. That was John Milo Severo, Philstar. Up next, we have Nikki Wang of Manila Stanford. Hi, Apple. Hi. First of all, congratulations sa iyong... Ito yung first leading role mo, no? Yes. Bakit nga pala may H yung name mo? Hindi, joke lang. Yun na rin yan. Hindi. Siyempre, no, alam natin yung nature ng VMX movies. Ikaw ba, personally, did you set any boundaries when it comes to accepting roles sa nagagawin mo sa VMX? Wala. Wala talaga. Tinanong nila talaga ako, like, ano yung mga bago na, ano, restrictions and all, ano yung mga hindi pwede sa'yo. Wala naman. So, wala talagang limit? Go, wala akong Talagang limit. laban. Go. Laban. Go to the limit. Wala po talaga, all out po talaga. Kahit yung mga directors din po nakakatrabaho, even yung mga future na gaganapin namin, gagawin, tinatanong din nila kung ano yung mga ayaw mo, ano yung ganito, okay ka ba sa script. Wala po talaga akong problema sa script. Siguro pag nandun na kami sa shoot and then they ask me again, as long as I'm still comfortable po, go po ako dun. Siguro pag uncomfortable na ako and alam kong may something,
tsaka lang po ako magsasalita. Pero so far naman po, maganda naman po lahat ng treatment and yung mga co-artist ko na naman po, they're good. Yeah, yun actually tanong ko eh kung bakit walang limit sa I mean, bakit ka all out? Saan natin to hinuhugot? Saan ka ba yun? I wanna challenge myself. Mm-mm. Tsaka parang feeling ko din kasi all these years, I've been focusing on doing TV commercials. Puro ko demure, wholesome. And alam din naman ng ibang tao and ng mga kung saan ako nanggaling sa girl group na meron akong sexy side, meron akong wild side na hindi ko malabas-labas. Mm-mm. So sabi ko, bakit ko siya itatago kung pwede ko naman siyang gamitin sa Viva Max? Mm-mm. So parang sabi ko, okay lang, go lang din naman ako. And aside from that, I trust the people around me din naman. Especially yung mga nakakatrabaho ko recently is mga kilalang director, malalaking artista or malalaking mga tao din sa showbiz. So parang sabi ko, comfortable akong gawin to, so I'm good. It's nice to know. And of course, beyond this role, di ba, meron tayong mga dream in the industry and roles that we would like to explore. Ikaw ba, ano ba yung mga gusto mong parang tahakin dito sa industriya at saka ano pa yung mga roles na gusto mo pang i-portray in the future, given a chance? Gusto ko lang maging kontrabida. Ayoko maging bida na, like, kawawa ganun. Dati ko kasi sinasabi, like, bata pa lang ako, kasi nag-start ako sa Viva 2016. Sabi ko, pag tinatanong ko, so anong gusto mo? Like, gusto ko maging kontrabida. Like, gusto ko kayo ng aap eh. yun yung gusto ko na pangarap. Pwede pala to ko sa na sa Viva movie box. Kontrabida. Pwede. Pero yun talaga po yung gusto ko, like, yung pinaka gusto ko ma-achieve. Like, mainstream, kontrabida, sumikat as kontrabida. Yun pa talaga yung gusto ko. Ay nga, apart from, meron pa bang mga yung parang kind of projects na gusto mong gawin? Like, siguro, drama, action? Action and drama. Mm-mm. Pero kung may gagawin man ako na bago, parang gusto ko i-push yung action. Mm-mm. Yan. Sige. Last question na lang. In a few words, anong pwede mong sabihin sa audience why they should watch Scorpio Nights 4? You should watch Scorpio Nights 4 because the story is different and it's interesting. The plot twist, ito yung plot twist na kahit ako din nagulat din ako when I read the script. So, hindi ito yung pangkaraniwang Viva Max movie lang na, okay, ito na yun, like you expect na kung ano yung ending, expected na ganito. This one, hindi kayo magsisisi pag napanood niyo. So expect the unexpected. Yes. Sige, thank you, Apple. Sino peg mo nga pala sa mga kontrabida? Sino nga ba? Nag-tag pa ako. Sobrang, parang pag sinabi ko to, baka sabi sobrang tanda ko na. Peg ko sa kontrabida ever since Katrina Halili. Yes. Ever since parang Darna, yata nila. Tapos sunod-sunod na lahat ng mga ginawa na naging kontrabida siya. Yan talaga. Sino naman ang gusto mong apihin kung sa kasama? Wala po akong naiisip eh. Isipin mo. Sa light up yun. Sino bang gusto kong apihin? Apihin, sampal-sampalin. Sino nga ba? Hindi ko alam kung karapat dapat ba. Either Marian Rivera or Maricel Soriano. Narating sa kanila. Kasi parehas ko rin idol yun eh. So parang what a pleasure to work with them. Inaabangan natin kung magkakaroon ng kontrabida roles sa Apple so, okay, up next we have questions from Tristan Paris of Lionheart TV. Hello po. So Scorpio Nights has a very iconic legacy in the Philippine cinema. So what does bringing it back in 2026 mean to you personally and creatively? Personally, I think, hindi kasi, to be honest, hindi talaga ako nanonood ng mga ganitong type of movie. So everything is new to me. Pero personally, parang feeling ko para lang din
ano tawag dito, ma-educate yung iba about it. Especially yung mga mahilig talaga sa art, sa film, sa movies and all. Maganda siya. Creatively, sobrang, parang creatively sobrang ganda niya. And sobrang galing nung idea na gagawin ulit siya. But this time, it's different. Kasi yung mga tao, pag iisip may part 1, 2, 3, 4, akala nila, like, pare-parehas lang to, iba-iba, parang iba-iba lang yung artista. Pero hindi. Iba-iba siya ng storya, iba-iba ng plot twist. And gaya na sabi ko, this time, akala natin kagaya lang ng iba. Pero this time, it's different. Siguro meron mga similarities, andun yun. Pero, alam mo yun, parang, nung nalaman ko din na gagawa ulit ng Scorpio Night, sabi ko, oh my God. Kasi sobrang ganda. Napanood ko kasi yung 2 kay Joyce Jimenez, and then pinanood ko yung 1 and then yung 3. Maganda siya. And nung nabasa ko na yung storya, sabi ko, grabe yung storya. Kung sino man nagsalat nito, sila direct, lahat-lahat. Ang ganda. Kasi, iba yung twist niya, and hindi mo talaga siya, pwede mo siya i-compare, pero yung sinasabi ng plot twist and yung mismong pinaparating ng pelikula na to, iba siya. So, paano po para dun sa mga, ang alam lang is yung Scorpio Nights na title, but they do not know what the history of these films are. How can you explain to them the very heart of the film, especially na hindi lang naman, yun nga, puro spicy scenes ang meron? Hindi naman natin maiiwasan na kahit anong explain natin sa mga tao. Mayroon talagang hindi iti-take yung opinion natin eh. Siguro ang magiging target na lang natin dito is yung mga tao na into films and into histories, into the stories. Kasi most of the people these days, ang hinahanap lang, pag sinabing Viva Max, the sex scenes. Yun naman talaga yung totoo, di ba? Let's be real here. Pero siguro sa mga nakaka-appreciate, masasabi ko lang na paulit-ulit na parang iba to. Kumbaga parang pwede ko siya siguro i-compare sa Shake, Rattle, and Roll. Kasi diba iba-ibang parts pero iba-iba ng story eh. So parang ganun siya. For them to understand siguro, I will tell them to watch the part 1, part 2, and then part 3. Tapos, etong part 4. Para mas maano nila, mas ma-feel nila yung essence ng mismong story. Kung ano ba itong Scorpio Nights War na to? Ganun. Thank you po. Thank you. That was Tristan Paris of Lionheart TV and Apple. We have here some questions. We have here a fun question for you. Bakit daw may age yung Apple says? So, totoo ba? May age siya kasi tinanong ko din siya sa mom ko actually. Sabi ko kasi dati nung Totoo bata. talaga yan. Yes, nahihirapan ako mag-spell sa school. Kasi bata pa ako na, diba? Bakit ba kailangan may age? So, nalilito ako kung ano yung may age, yung totoong Apple ba o yung pangalan ko. So sabi ng mom ko, para lang maiba ka. Sumama yung loob ko nung nakita ko at nag-search ako online na hindi lang ako yung nag-iisang Apple with H. So sabi ko, mom, hindi na ako naiiba. Meron na rin ibang may H. So parang, ayun na yung kwento niya talaga. Gusto lang ng mom ko na maiba lang. Maarte lang. Gusto lang maiba. Pinadagdagan mo ng age sa uli. Apple. Akala namin ang screen name mo. Totoo palang Totoong Apple. name na po siya. Yes. Real name niya. Apple. With an H. Ito naman another question. How is it working with Direct Bobby and the other co-artists? Nakasama mo dito. It was fun. Kung meron mang susopra pa sa fun na basta sobrang saya and hindi ko in-expect. Noong una sobrang kabado ko kasi Direct Bobby to. Sabi ko, oh my God. As in, damo ko talaga yung nanginginig. Ako script reading pa lang, nanginginig na ako. Pero the way they treated me, they entertained me, and they made me feel, before pa kami mag-shoot, mas gumaan yung pakiramdam ko. And during the shoot, sobrang sarap lang sa pakiramdam kasi hindi ko na-expect na. Siyempre, bago lang ako dito sa Viva Max. Hindi ko na-expect na akala ko dati strict, baka bawal ganito, bawal ganyan. Pero wala, sobrang thankful ko lang din talaga. And sa co-artist naman, wala akong problema. Lahat sila very welcoming. Kasi parang, alam mo yung, hindi ko na-feel na first-timer ako sa Viva Max. Kasi yung pina-feel nila sa akin, like, I really belong. Alam mo yung parang hindi ko naramdaman na first-timer ka lang bago ka lang sa Viva Max. Ito kami, walang ganon. So parang lahat kami pantay-pantay lang, which sobrang kinilig ako dun sa ganong treatment.
Wow, that's nice naman to hear na enjoy mo talaga ang project na to. Here's another one. Anong takeaway o mararamdaman ng mga manonood after watching Scorpio Nights 4? Baka maghanap pa sila at mag-abang ng susunod kong project. Wow. Parang feeling ko yun na yun kasi ang dami ko nang nare-receive na comments and messages from fans na inaabangan talaga yung Scorpio Nights 4. Mixed emotions din kasi nakakatuwa at the same time nakakakaba kasi grabe yung expectations ng mga tao kasi Scorpio Nights to. So may pressure. Pero after watching, sabi mo, aabangan nila yung projects mo. Yes. Meron na ba kaming aabangan after Scorpio Nights 4? Yes, actually meron ng dalawa. Yung isa April 24 which is Quezon Puti. And then the other one, I don't know if I can say it na pero there's another one. Okay, may aabangan na ang mga fans ni Yes. Apple Celso. Yes. Here's another question for you with your fellow VMX artist. Sino ang dream or want mo maka-work sa next projects mo after that too? Sino nga ba? Sa lalaki, siguro Nico Loco. Sa babae naman, Madami. ang dami. Ang dami kong gusto Siguro maka-explain ng babae. top 3. Top 3, Azia Acosta, Christine Bermas, at saka Denise Esteban. Kasi nakasama ka sa girl group. So parang gusto ko lang makatrabaho. Wala naman kaya feeling na makatrabaho ka, like, pa-sexy naman, hindi na pa-cute. Kasi before pa-cute. Ayun naman. So, aabangan natin yan kung magkakaroon pa kayo ng project together. Eto naman, I think this will be our last question. Give us the best line from the movie Scorpio Nights. Sa tingin mo, ano ba yung tatatak? Parang tuwing manonood tayo ng pelikula, yun ang inaabangan niya. Ano kayang linya ang tatatak sa Scorpio Nights 4? Oh my God. Ano ba? Ang dami kasing linya doon na Yung bukang-buka na yung Ako butas. kasi, parang hindi ko masabi kung ano, pero yung favorite line ko siguro is, sampalin mo ko ng pera. Or sampalin mo ko. Basta yun. Sampalin mo ko o sampalin mo ko ng pera. Yan daw ang aabangan natin. At hahanapin namin after watching the whole film. Feeling ko hanapin talaga yan para i-post on social media ng ating mga press. Alright, Apple, this time, that concludes your Q&A. This time, would you like to say a few words for everyone? Your thank yous or may iba ka pa bang gustong ibigay sa amin na detalye na gusto mong i-share? Up to you. Sana po, abangan and supportahan po ninyo yung Scorpio Nights 4 and sigurado po ako na ma-amaze naman kayo this time sa kwento nito at sa plot twist nito. Salamat din po sa pagpunta niyo today. I appreciate your time po and effort. And ayun lang. I guess I'll see you next time. There you have it. Once again, the new face of Scorpio Nights for Scorpio Nights for Apple Celso. Okay, let's have your photo one more time, Apple. Yeah, let's leave the microphone. Okay, last photo up for today for Apple Celso. Abangan natin muli